Finally, tapos na ang flashback ni Brook. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1185 kung saan din nagtapos ang last chapter, which is itong officially na pagpasok ni Brook sa kastilyo ng Esperia Kingdom. Mukhang ipinagkatiwala na nga ni Ruben itong batang Brook kay Candle. Pinatuturuan nga niya ito ng proper etiquette hanggang sa ipinakita nga itong si Brook na manghang-mangha sa ganda ng kastilyo. Even itong mga kababaihan nga magaganda rin daw. At dito pinaalala nga ni Candle na apprentice daw niya itong si Brook, meaning dapat daw na umakto siya ng tama. Maya-maya nga binanggit na naman ni Brook itong iconic question niya na ikinagalit na naman ni Candle. Later on makikita natin sila Brook at Candle na nasa eskwelahan. Tinanong nga ni Candle si Brook kung bakit ayaw na itong magsuot ng uniform dahil sa hindi nga daw siya makakapag-compose ng magagandang kanta, ika ni Brook. At dito nagkaroon nga sila ng moment of attachment. Sa sumunod na panel naman makikita nating maraming naiinggit sa katayuan ni Brook dahil sa pagiging apprentice neto. Kasabay neto ipinakita rin itong pagtuturo sa kanya ni Candle ng swordsmanship. Sa moment nga na to tinanong ni Brook kung meron daw bang nagugustuhang lalaki itong si Candle. Ang sagot nga niya meron. Pero nasa mataas daw na posisyon itong nagugustuhan niya kaya malabo siyang mahalin neto. Kaya naman ang paraan lang para mapalapit sa tao na to yung pag-igihan pa niya yung pagsasanay gamit ang espada. Dahil sa ganitong paraan nga daw lagi niyang makakatabi itong lalaking gusto niya. Nung marinig nga ito ni Brook ang sinuggest niya dapat daw na mas maging feminine sa pananamit itong si Candle, since baka magustuhan nga rin daw siya pabalik na itong tinutukoy niyang lalaki. Pero ayaw nga ito ni Candle dahil ang nais nga lang niya makatabi at makasama lagi itong gusto niyang lalaki. At dito napagtanto na nga ni Brook kung sino yung tinutukoy na lalaki ni Candle. Yes, siya daw. Nung marinig nga ito ni Candle nagalit na naman siya kay Brook. Sa sumunod na panel naman ipinakitang laging nakasunod itong si Brook kay Candle. At nung time nga na hindi na makayanan pa ni Candle itong barubal na pag-uugali ni Brook, bigla nga niya itong kinutusan. Stress na nga siya sa apprentice niyang to. Kaya naman binigyan nga niya ng pointers itong si Brook, which is ang strength daw ng isang tao proportional sa degree ng manners at respect neto. Simula nga dito tumatak ito kay Brook at nangakong magtitino na daw siya. Mabalik nga sa timeline ng 63 years ago ipinakita ngang tapos na itong pag-ikwento ni Brook. Nag-ending nga ito sa admiration ni Brook sa nanay ni Shuri na si Queen Candle. Hanggang sa napag-usapan nga nila itong patungkol sa ilang taon na daw ang nakakalipas simula nung may dumating na world government ship sa Esperia Kingdom. Nung time nga daw na to nilamon ng takot at kaba itong buong Esperia Kingdom. Nagkalat nga daw yung chaos, gulo at panic sa mga tao. Terrifying nga daw ng sobra yung experience na to, ika ni Brook. In fact dahil daw dito nagkaroon ng anxiety si Queen Candle at na bedridden daw siya ng ilang buwan. Yes, bad experience nga daw ito. Pero yung sumunod ngang balita pagtapos neto talagang nakakamangha daw. Ito nga yung pag-upo ng prinsipe na si Ruben sa trono. Tinalaga nga daw siyang bagong hari ng Esperia Kingdom. Kasabay neto yung pag-a-announce din na ang pakakasalan ni King Ruben at magiging reyna nitong Esperia Kingdom si Candle. Kaya naman itong takot nga daw na bumalot sa buong Esperia Kingdom dahil sa pagsugod ng world government mabilis daw na napalitan ng saya. Masayang masaya daw ang Esperia sa balitang ito. Mas nadagdagan pa nga daw yung saya ng Esperia Kingdom nung isinilang na itong si Shuri. At dito nag-umpisa na ngang kumanta si Brook hanggang sa ni-wrap up na nga niya na ito daw yung rason kung bakit ina-adore niya ng sobra itong sila Ruben at Candle. Handa nga daw niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay para sa dalawang to, since sila daw ang nagbago sa buhay niya. At dito biglang napatanong itong si Shuri, paano
Paano naman daw siya? Paano kung makaharap daw siya ng isang great danger? Ang sinabi nga lang ni Brook yes, magsasakripisyo din daw siya para kay Shuri. Ang rason ba neto dahil sa anak lang ako nila Ruben at Candle, ika ni Shuri? Hindi, ika naman ni Brook. Ramdam nga ni Shuri na hindi bukal sa puso ni Brook itong sinasabi niya. Hanggang sa naglabas nga bigla ng lollipop itong si Brook na siya namang kinatakam ni Shuri. Later on nga nakita natin nagtitraining itong dalawa na to ng swordsmanship at ipinakita rin yung masasayang moment nila. Kitang-kita nga sa mga aksyon na to nila Brook at Shuri kung gaano nila chine-cherish ang isa't isa. Pinoprotektahan nga ni Brook itong si Shuri na parang sarili niya ng kapatid. Same as Shuri na kapatid din para sa kanya itong si Brook. Pero lahat nga ng kasiyahan na to may hangganan dahil may papalapit nga na masamang unos na tatama sa Esperia Kingdom. Isang taon nga mula sa moment na to at 15 years old na itong si Shuri, bigla ngang nagkaroon ng toxic fog na bumalot sa buong Esperia Kingdom. Ipinakita nga na yung mga mamamayan sa Esperia Kingdom naghihirap na. Wala na silang makain at yung ilan sa kanila tinamaan ng sakit. Pero as usual itong positibo lagi na si Brook makikita pa rin nating kumakanta. At dahil nga sa nakakalasong fog na to nanghina si Queen Candle at later on namatay na. Yung naging pagkamatay nga ni Candle talagang ikinalungkot ng buong Esperia Kingdom, lalo na itong malalapit sa kanya. Wala ngang paglagyan yung lungkot sa mukha nila Brook, Shuri at King Ruben. At dito na nga nag-umpisang magkaleche-leche itong Esperia Kingdom. Umpisa nga niyan itong hindi na sila makapagbayad pa ng celestial tribute sa world government. Later on nga makikita nating still nagtitraining pa rin itong sila Shuri at Brook. Napansin nga ni Brook yung malaking improvements na itong si Shuri sa pakikipaglaban. Ang naging motivation nga ni Shuri yung namatay niyang nanay. Gusto nga daw niyang maging kasing galing ni Queen Candle. At dito biglang nabanggit ni Shuri yung kagustuhang maging pirata ni Brook. Yes, isa nga daw yun sa gusto ni Brook. Pero mas uunahin daw niya muna itong pagbabayad ng utang sa hari nilang si King Ruben. Since malaki nga daw ang naitulong neto sa kanya. Speaking of Ruben, bigla nga nila itong napag-usapan. Makikita nga nating nanghihina na at may sakit na itong si King Ruben. Nabanggit nga niya na ang totoong kalaban daw nila yung world government. Dahil nga sa hindi na sila makapagbayad pa ng celestial tribute, nag-offer daw itong world government na gagawin na lang silang slaves sa Merijoa. Which is ayaw nga itong payagan ni Ruben. Ayaw niyang isakripisyo itong mga tao niya. Kaya naman ang plano nga daw niya lumaban. 2 months from now daw dadating itong world government. Kaya naman maghanda na nga daw sila. At para ma-lift up nga yung spirit ng mga tao kinantahan ni Brook ang mga ito. Pero ang hindi nga alam ng mga tao sa Esperia mas maagang dadating ang world government. Dali-dali nga nilang inatake itong buong Esperia Kingdom na siya namang pilit pinipigilan ng grupo nila Brook. Nabalot nga sa apoy itong buong kastilyo. All out war ang nangyari. Laban dito, laban doon. Pilit ngang lumalaban itong si Brook pero sa huli nabigo siya. Dahil pagpasok nga niya sa mismong kastilyo nadatnan na lang niya itong wala ng buhay na si King Ruben. Itong tinuturing niya nga na best friend ng ilang taon at ang taong nagpabago sa buhay niya namatay na. Ang mas masakit nga ang taong pumatay kay Ruben mismong anak neto, si Princess Shuri. Gulat na gulat nga itong si Brook sa mga nasaksihan niya. Hindi nga siya maagalaw at natulala na lang. Sa likod nga ni Shuri makikita natin itong isang malaking mama na tauhan ng world government. Kung sino nga siya pag-uusapan natin to sa susunod na video natin. Balibase nga sa muka at appearance netong sila Shuri at Ruben obviously na nadome reverse sila. At sa huling panel nga ng chapter na to nabanggit ni Shuri na tapos na daw ang gera. Dagdag pa nga niya na masaya daw ba si Brook sa nasaksihan neto. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1185. Bale overall nga isang solid na flashback itong nasaksihan natin. Kaya naman excited na nga akong pag-usapan to sa analysis video natin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin para mapanood nyo. So yun lang, peace!